Sir Byron, gusto ko mag-start na magbenta ng real estate properties. Sa madaling salita, gusto ko mag-ahente ng properties, either bahay, condominium, lote, ano pa yan. Anong gagawin ko para makapag-start ako? So ito yung tatlong steps para makapag-start ka na makapagbenta ng property. Step number 1, alamin mo kung ano yung target market mo. Iba-iba kasi ang target market ng bahay, condominium, lote, or commercial properties. Kung ano man yan. So mas maganda alamin mo kung ano yung gusto mong target market na bebentahan ng iyong real estate properties. Bibigyan kita ng sample. For example, ako, ang target market na gusto kong i-alok ay yung mga taga Metro Manila or working sa loob ng Metro Manila. Ibig sabihin, okay, kung magbebenta ako ng properties na within Metro Manila, ano-ano ba ito? It's either house and lot or condominium. Pero nowadays, mabilis maubos yung house and lot within Metro Manila. Kaya ang next option ko talaga ay condominium property. Bakit condominium property yung pinili ko? Kasi nga, mas maraming inventory, mas mataas yung chance na marami ring bumili kasi nga nasa Metro Manila ito located. Ang maganda din sa condominium property, madali itong i-alok kasi mas maraming nag-work within Metro Manila. At the same time, mabilis lang itong maibenta kasi nga madali lang tayo makakapag-tripping, makakapag-viewing, makakapag-present sa isang kliyente. At nauso na talaga ngayon yung condominium. Sobrang dami ng Pilipino ang tumatangkilik sa condominium property. Mapa business owner, mapa employee, mapa OFW or self-employed or freelancer. Pangalawa, once alam mo na kung ano yung target market or product mo, tulad natin kanina, condominium, ano yung next step? Humanap ka ng developer na gusto mong pasukan. Kapag nakapili ka na ng developer, okay, for example sa amin, 8990 Holdings Inc., mas kilala ito sa Urban Deca. Syempre, merong hihinging requirement si developer sa'yo before ka makapag-start ng training. Siguro, itatopic natin lang yan sa mga susunod na video natin kung ano yung mga requirements before mag-start bilang real estate agent. Ano nga ba yung mga dapat mong i-consider pagdating sa pagpili ng real estate developer? Number 1, depende kasi yan kung gusto mo ng allowance. Okay? Sa amin kasi dito sa 8990 Holdings Inc., wala po kaming allowance dito. Commission based only lang. Okay? So ibig sabihin, kapag may benta, may kita. Kapag walang benta, walang kita. Hindi katulad po sa mga ibang developer, kahit wala kang benta, may kita ka na allowance mo or salary mo, kinsenas katapusan. Pero limited contract lang ito. Sa ibang developer, meron silang allowance 3 months or 6 months, depende po yun. Kung wala kang trabaho, pwede kang mag-undergo or pumunta doon sa mga developer na may allowance. Kung gusto mo naman ng full-time na mabilis ang commission, pwede rin naman sa amin na commission based only. So depende kasi yan sa gusto mo. Okay? Sa mga susunod na video, i-discuss natin yung advantage ng may allowance tsaka walang allowance or commission based only. So kapag nakapili ka na ng developer, okay, alamin mo na yung mga requirements at kailangan mo na lang aralin yung mga produkto ng developer. Number 1, alamin mo kung ano yung target market or product mo. So sample natin kanina yung condominium. Pangalawa, alamin mo kung anong developer yung papasukin mo. Meron bang allowance or commission based only? Pangatlo, aralin mo na yung products ng mismong developer at yung target market mo. Mas maganda na aralin mo na yung mga produkto ng developer mo para nang sa ganon, mas madali mo siyang maibebenta. For example, dito sa amin sa 8990 Holdings Inc. or sa Urban Deca, 10,000 to 25,000 cash out only, no spot down payment, reservation fee, okay? So ito yung product namin dito na condominium sa Pasig. So para sa akin, for me, madali siyang ibenta because wala nang nire-require na down payment like 5%, 10%, 20%. Ibig sabihin, ito yung napili kong target market, ito yung napili kong product, ito yung napili kong developer kasi nga mabilis yung commission, mabilis ibenta yung property, hindi mabigat sa target market na gusto ko, which is yung masa. Okay? So depende po yan sa inyo kung ano pong developer, product, yung gusto nyong i-market sa pagbebenta nyo ng real estate properties. Okay? So follow me and message me kung nakatulong po sa inyo itong video na to.